magkaisa kayo ng pag-iisip at magbubuklod kayo sa pag-ibig. Kung inaakala ninyong tama, edi tama. Gano'n naman. Ako, nag-bibling. SOS na itong battery nito. Bigyan niyo ko ng bagong yung microphone. Palitan na lang ng may battery ko dun eh. Okay, hello. Lahat ng tinawag ng Panginoon, ng Ama, babae man o lalaki ka, binigyan ka ng kapangyarihan mamuno sa sambahayan mo. So, ibig sabihin, ikaw ang magiging liwanag ng sambahayan. So, ikaw ang mag-a-administrate, mangangasiwa ng espiritualidad ng pamilya. So, napaka-importante na yung tinawag ng Diyos, lalaki ka man o babae, nagiging pastor ka ng pamilya. Ikaw ang dadaluyan ng mga spiritual na bagay, gagamitin ka ng Diyos para sa pamilya mo. Kasi hindi lang kasi ikaw ang pagpapalain eh. Lahat ng mga anak natin. Kasi ito ang plano talaga ng Ama eh. Magkaroon siya ng pamilya. Kasi ang target ng Ama, pamilya. Kaya nga, nanganak siya ng nanganak eh. Meron siyang family of God. Siya ang Ama, si Jesus Christ ang panganay. Tayo ang lahat ng magkakapatid. Kasi may pangako nga ng pagpapala sa atin ng mga tinawag at sa lahat ng ating mga anak, ang ating binhi. Basahin natin yun ha. Deuteronomy 30:19. Aking tinawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So ang pagpapala sa pamilya talaga, yung tinawag ng Diyos at yung mga anak niya, masaganang pagpapalain forever and ever to. Kasi ito yung pangako ng Diyos eh. Meron tayong covenant sa Diyos eh. Lahat na nakipagtipan sa Ama, pagpapalain niya, pasasaganain niya ang buhay. Kasi ang mangyayari kung ikaw ang ilaw sa tahanan, meron tinatawag na transference of spirit. Maliliwanagan mo yung mga anak mo, makikita yung buhay mo eh. Makikita yung pananampalataya mo. Mananampalataya din sila. Mai-influencehan sila ng espiritu mo. Kaya sabi sa Bible, kapag naligtas ang isa, ang buong sambahan niya maliligtas din. Kasi gagawin mo yung pananampalataya eh. At ang masaganang pagpapala ng Diyos ibibigay sa ating mga anak. Tuloy natin to, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya sapagkat siya ang iyong buhay. So ang magiging buhay mo, pag tinawag ka ng Diyos, isang bagong buhay. Buhay ni Kristo. So magliliwanag ka sa pamilya. Pag nagliliwanag ka sa pamilya, pagpapalain ka at ang iyong binhi. Ito'y pangako eh. Babasa ako sa inyo ng mga ilang talata ng ating mga anak ay pinagpalang lubos. Tayo at ang buong pamilya. Kasi ang plano ng Diyos, pamilya, hindi lang naman isa eh. Hindi lang isa plano ng Diyos. Ikaw at ang buong pamilya mo. Yun ang plano. Kaya yun ang plano ng Ama eh. Gumawa siya ng pamilya. Kaya sa langit, siya yung Ama. Hindi natin alam ang itsura. Baka silver ang buhok kasi may edad eh. Hindi natin alam yun. Tapos ang ina natin, ang inang Jerusalem. The New Jerusalem. Yun ang ating ina. Tayo ngayon ang mga anak ng Ama. At ang panganay si Kristo. Tayong lahat magkakapatid doon. Meron tayong nanay. Ang New Jerusalem. Sabi sa Galatians 4:26 ang ganito. Galatians 4:26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin lahat. So meron tayong nanay.
Pero ang nanganak, yun na ama, hindi yung nanay. Yung ipinanganak ng ama, doon inilagay sa nanay. Parang ano ba? Parang manok na may pakpak, tinakpan ng pakpak ang mga sisiw niya. So yun ang inang Jerusalem natin. Yung ama ang nanganak, ang nanay natin, yung New Jerusalem. Kasi yun na yung magiging permanent na bahay natin sa langit. Forever and ever. Yung nanay natin, yun mismo ang mag-aaruga sa atin doon. Ngayon, babasa ako sa inyo ng mga talata na pinagpala ng Diyos, ikaw at ang iyong binhi, ang iyong mga anak. Simulan natin sa Deuteronomy, hindi, nabasa ko na pala yun. Isaiah 54:13. At ang lahat ng mga anak ay tuturuan ng Panginoon. Kita mo, ang lahat ng mga anak mo tuturuan ng Panginoon. Kasi nga, nagliliwanag ka sa loob ng bahay, nakikita ng mga anak mo. So parang makasunod din sila, tuturuan sila ng Panginoon. At magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. So yun daw kapayapaan na ibibigay ng Diyos sa mga anak natin, malaki talaga yung pinagpalang kapayapaan. Sabi din sa Psalm 112:2. Ang kanyang binhi, magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi na matuwid ay magiging mapalad. So ang lahi daw na matuwid, tayong tinawag ng Diyos ng mga anak niya, mapalad, blessed. Kaya sabi ni David, ako'y naging matanda, naging bata. Hindi ko nakita na ang matuwid at ang lahi ng matuwid ay nagpalimos ng tinapay. Psalm 37:25. Sabi niya dito, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. So wala sa mga anak natin na maghihirap o magpapalimos ng tinapay. Pinagpala tayong lahat. Tandaan niyo yan. Itanim natin sa puso't isip natin nang tawagin tayo ng Diyos, kaakibat nito masaganang pagpapala sa iyo at sa lahat ng mga anak mo. Gawin mo lang ang tungkulin ng overseer. Ikaw ang pastor ng pamilya, kahit babae ka pa. Ikaw ang pastor ng pamilya. Pwede mamuno sa loob ng bahay ang babae. Kasi nangyari ito sa judge si Deborah, kilala niyo. Siya naging judge si Deborah, hindi yung asawa niya. Kasi si Deborah, nasa kanya yung espiritu ng Diyos, ng pamumuno. May spirit of leadership. Kaya siya hindi rin na Diyos, babae. So, hindi question na ang babae magturo din sa loob ng bahay. Inilalagay ang liwanag sa ibabaw ng cabinet. Hindi sa ilalim ng kama. Para magliwanag sa loob ng bahay. Kasi ang plano ng Diyos, pagpalain lahat ng mga anak natin. Ito pa sabi, Psalm 115:14. Palalaguin kayo ng Panginoon ng higit na higit. So, ibig sabihin, pagpapalain ikaw at ang mga anak mo na higit, talagang pagpapala. Kayo at ang iyong mga anak, pinagpala kayo ng Panginoon. So, kailangan mailagay sa puso natin at sa mga anak natin na pinagpala tayo ng Panginoon. Pangako yan eh. Ikaw at iyong binhi. So, pag ang Diyos ang nangako, hindi magkakabula yun, siguradong gagawin na yun. Sabi sa Deuteronomy 7:9. Talastasin mo nga na ang Panginoon yung Diyos ay siyang Diyos. Ang tapat na Diyos
na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kanyang kagandahan loob sa mga umiibig sa kanya at tumutupad ng kanyang mga utos hanggang sa 1,000 sali ng lahi. From your children's. Yung kaapo-apuhan natin. Pag sinabing 1,000 lahi, hindi mo na malalaman kung anong apo yun. Kasi ang alam nating apo, yung unang apo. Sumunod, apo sa tuhod. Sumunod, apo sa talampakan. O yung apo sa lupa. Sunod dun eh. Ano susunod sa lupa? Bato? Buhangin? Tubig? Wala na. Ibig sabihin, hindi mo na makukwenta yung pagpapala ng Diyos. From generation to generation. Pangako yan eh. Kaya sigurado, kailangan lang mabuhay tayo ng may kabanalan para mag-transfer yung spirit. Sabi sa Numbers 11:25 ang ganito. Kasi yung espiritu ng pananampalataya, nagtatransfer yun eh. Yun ang sinabi ni Pablo kay Timothy. Ang lelang mo, mananampalataya, at pagkatapos, ang espiritu ng pananampalataya pumunta sa nanay mo, at ngayon nasa iyo. So, spirit transfer. Ginawa yan ni Brother Manny sa atin noong araw. Kung natatandaan nyo rito, kung nakakatanda nun, tinawagan ako ni Bobby. Sabi niya, Brother Lani, sabi ni Papa, papuntahin daw lahat ng members ng iglesia sa Santo Tomas. Bakit? Meron kasing message sa Lord sa kay Daddy. Ipapaalam sa iglesia. Nung pala, magta-transfer of the Holy Spirit pala yun. Eh, bumabagyo nun. Tinawagan ko si Manuel. Ako, Manuel, tinatawag tayo lahat. Merong ipagagawa ang Panginoon kay Brother Manny, hindi ko alam. Basta magpasahong tayo, sumunod tayo sa otoridad. Punta tayo doon sa Santo Tomas. Eh di nagpaalam si Manuel, bumabagyo eh. Mag-aaway pa sila ng tatay niya. Ibang klase ng religion niya, kahit bumabagyo, pupunta kayo, huwag kang malis. Hindi niya napigilan ng faith ni Manuel. Bakit? I rather obey God than man. Otoridad lang siya ng pagiging ama eh. Eh meron tayong otoridad ng ama doon sa langit. Yun ang ama natin talaga, yun nasa langit. Yun, authority lang yung father na binigay yun eh. I rather obey God than man. Hindi niya napigilan. Nung pala, napaka-importante pala niya, transference of the Spirit. Pinapila kami noon ni Brother Manny. Lahat ng nandun nananatili pa rin hanggang ngayon. Nagkaroon ng transfer of the Holy Spirit. Kasi yan ang ginawa ng Diyos kay Moses at 70 elders. Basahin natin. Numbers 11:25. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at nagsalita sa kanya kay Moses. At kumuha ng espiritong sumasa kanya. Yung espiritong na kay Moses, kinuha ng Diyos. At isinalin sa 70 matatanda. 70 elders. Yan din ang plano ng araw sa atin ng Diyos, sa 70 elders. Hindi nga nakabuo ng 17 elders eh. Nagrebelde na halos lahat eh. Pero yan, 70 elders, ang dami naman ng Israel nun. Sila eh. Libo-libo sila nun eh. Eh kailangan mag-transfer ng spirit si Moses sa 70 elders. Para naman ngayon, maisali naman ng 70 elders yung liwanag ng Diyos sa mga nasasakupan nila. Ganun tayo. Nung tawagin tayo ng Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihan, pamunuan ng pamilya. Ngayon, ipapasa mo ngayon ng pananampalataya sa mga anak mo. Kaya ang buong sambahayan malilipat. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, nagsalita sa kanya at kumuha ng espiritong sumasa sa kanya, isinalin sa 70 matatandang at nangyari na nang sumaka nila ang espiritu, nagsibang hula, nag-prophesy pa yung mga elders. So may transference of the spirit. Tumatransfer ng spirit. Kaya sabi sa Bible sa Proverbs, go to the wise, you shall be wise. Kasi yung wise, espiritu ng pagiging wise, tatransfer sa'yo pagkasama mo wise. Go to the fools, you shall be fool. O ang barkada mo, ang kasamahan mo, puro hangal, mahangal ka. Pero ang kasamahan mo, matatalino, anak ng Diyos, tatalino ka. Kasi magtatransfer ng spirit. Kasi napakahalaga ng transference of the spirit. Kaya nga pinatawag ng Diyos si Moses, tsaka mga elders para mag-transfer. Kaya nga pinatawag kay Brother Manny, iglesia. O makikita nyo, talaga si Brother Manny hinirang. Inuulit lang yung nasa Bible eh. Lahat ng nangyayari sa iglesia natin, inuulit lang.
History repeats itself. So napakahalaga mga kapatid. Yung promise of security and blessing ibinigay sa atin ng Diyos. Sa iyo at sa iyong mga anak. Masaganang pagpapala. Sabi sa Proverbs 27. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. So yung lumalakad na ibig sabihin, faithful spirit, nananatili ka sa pananampalataya, pagpapalain ng mga anak mo. Kasi matatransfer yung spirit mo sa kanila, susunod sila. Makikita nila ang gawa mo, mabibigyan sila ng pagnanasa ng Diyos. Sumunod din sa ginagawa mo. Katulad ni Pablo, sabi niya, imitate me, I have imitate Christ. Nakita kay Pablo ang pamumuhay sa kabanalan. Kaya ang mga iglesia nung araw, nagtitiwala kay Pablo na hinirang ng Diyos. Kasi nakikita sa pamumuhay. Para malaman mo ang puno, tignan mo yung buhay. Pag nagsasabi siya medyo siya, tingnan mo ginagawa niya sa buhay niya. Ano ba nangyayari sa buhay ng taong yan? Abe, addict pa rin eh. Panay pa rin ng sugal eh. Panay pa rin ng toma eh. Panay pa rin ng murag. Kung sasabihin niya, anak siya ng Diyos, eh sino maniniwala sa iyo? Kasi makikilala ang puno sa kanyang bunga. Kasi ganito yan eh. Sabi ni Cristo, I am the vine. You are the branches. Yung vine banal, kung ikaw branch ni Cristo, magiging banal ka rin. Ganon din tayong mga babae man o lalaking tinawag. Ikaw ang mamumuno, ikaw yung puno. So yung puno, ganun din, kung ano yung dumadaloy sa puno, dumadaloy sa sanga, dumadaloy sa bunga, sa dahon, sa ugat. Kung anong espiritu nasa puno, dadaloy sa mga anak mo yun. Kasi mga anak mo sanga eh. Hindi pwedeng hindi dadaloy yun, kasi kasama, nakakabit yun sa puno eh. Pwede kung natanggal na yung sanga, wala na yun, patuloy na eh. Katulad ng mga iglesia natin na marami nang natanggal. Naputol na sa iglesia natin. Wala yung dumadaloy na espiritu, naputol na nga eh. Dadaloy lang ang espiritu kung nakakabit ka pa sa puno. Kaya sabi ng Panginoon, remain in me and I remain in you. As anything, I give it to you. Manatili ka sa puno, nakakabit ka. Hindi pwedeng hindi, apart from me, you will not do anything, sabi ng Panginoon. Pag kayo wala sa akin, wala kayong magagawa. Kahit anong pilit mo sa sarili mo, kahit anong bait mo. Kahit anong talino mo, wala kang magagawa. Not by might, not by power, but by the Spirit, says the Lord. Espiritu Santo pinag-uusapan dito. Hindi naman hinahangad ng Ama na tayo ma-perfect ng todo. Ang hinahangad niya sa atin, perfect faith, perfect trust in Him. Kasi siya ang gagawa eh. Kaya pag nakita niya na perfect yung pananampalataya mo, perfect yung pag-asa mo, siya na gagawa sa buhay mo. Perfectin niya ang lahat, pagpapalain niya ikaw at ang iyong binhi. Kasi pangako yan eh. Kaya pag sinasabi ko sa mga anak ko, kaya kayo na pagpapala ng Diyos, anak ko kayo. Kasi pangako yan eh. Kaya kahit sino sa atin dito na tinawag ng Diyos, ang mga anak niyo pagpapalain ka, mabuhay lang kayo sa kabanalan. Hamon dumalo yung Espiritu, katulad ni Moses, tinransfer yung Espiritu sa 70 elders. O ganoon din tayo, matatransfer yung Spirit natin sa mga anak natin. Kahit nga mga magulang at kapatid natin, pwede matransfer yun. Ayon sa kung sino ang tawagin ng Diyos. Kung sino ang tawagin ng Diyos, pinagpapalan. Tawagin ng nanay mo, tatay mo. Mapapalad yan kasi nakasama sa kaligtasan. Sa pamamagitan mo, ikaw ang dinadaluyan ng Espiritu Santo. Kaya napakahalaga ng pagiging pinuno. Kapag ang pinuno ay bulaan, ang lahat ng members niya masama. Nasa Bible yan. Sa Proverbs 29:11 yata yan. O 12, gano'n. Kaya kapag ang pinuno tumatanggap ng kabulaanan, false teachings, kaya ako bantay ko yan eh. Kasi delikado pag nag-false teaching ka, mapupunta sa impyerno yung mga yan. Ang bayan ko'y napapaliwala sa kakulangan ng kaalaman. My people are destroyed because of the lack of knowledge. Kung walang revelation ng Holy Spirit, madi-destroy ang bayan na yan. Kapag ang babae namuno at ang bata,
mapapariwara ang aming bayan, sabi ng Isaiah 12. So hindi pwedeng hilangin basta-basta ng Diyos ang babae sa iglesia. Sa loob ng bahay, hinihilang ka. Pero sa loob ng iglesia, pinagbawal ni Pablo ang mamuno ang babae sa mga lalaki. Pwedeng gamitin kang teacher na under ka ng authority ng pastor kung gagamitin kang magturo. Pero yung pamunuan ng iglesia, hindi pwede. Sinasabi ni Pablo, tumahimik ang babae. Hindi ka pwedeng pamunuan ng walang pastora. Saan nakakita ng pastora sa Bible? Meron bang pastora sa Bible? Kahit yung word na pastora na lang, i-research mo sa computer yung word. Is there any word of pastora? Wala kang makikita. Gawa ng tao yan eh. Imaginasyon ng tao. Kaisipan ng tao. Kailangan Bible-based. Ang spirituality natin, Bible-based. Kaya nga habang nabubuhay tayo sa lupa, nabubuhay tayo sa salita ng Diyos, pagpapalain ka at ang iyong binhi. Sigurado yan. Hindi pwedeng hindi. Sinabi ng Diyos yan eh. Pag hindi niya gagawin yan, hindi ka maniniwala na sa Diyos. Para maniwala kang gagawin na, sabihin mo, talagang napakabuti ng Diyos talaga. Mapapansin mo lahat ng ginagawa mo, lahat ng plano mo, pag itinadalangin mo sa Diyos, perfectly done. Kahit ano gawin yun, kahit na 6 months before pa ang gagawin ninyo, simulan mo lang idalangin ng idala. Ano man ang hihingin mo sa Diyos, idalangin mo ng idala. Ano man ang plano mo. Kasi siya magtutuwid eh. Alam na niya mangyayari. Kaya nakikita na ng Diyos yung mga plano mo. Talagang matutuwa ang Diyos kasi naghahabilin ka sa kanya ng lakad mo, papapangyarihin niya yun. Kaya kayo, kahit ano gawin niyo, walang maliit o malaki, prayers. Pangungunahan ng mga anghel yan, makikita niyo, perfectly done. Magugulat ka pa, ang hirap mangyari, pero nangyari. Bakit? Ang Diyos ang gumagawa eh. Bakit? Anakan niya. Pagpapalain ka niya at ang iyong binhi. Sabi sa Proverbs, Psalm 103:17. Ngunit ang kagandahan loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula sa walang hanggan na natatakot sa Kanya, at ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Yung righteousness of God daw sa mga anak ng to thy children and to their children, saka apu-apu-apuhan, to 1,000 generations. So ganoon ang Diyos eh, pag nagpala siya, talagang pagpapalain ka niya. Kasi hindi siya pwedeng hindi niya gawin yung ipinangako niya. Siya Diyos na hindi pwedeng magsinungaling eh. Diyos na hindi pwedeng magbulaan. Kaya lahat na sinasabi niya sa Bible, tiyak na magaganap, magtiwala ka lang. Huwag kang maiinip. Ano man ang sinabi ng Diyos sa iyo, may hinihingi mo, relax ka lang, maghintay ka. Tignan mo si Abraham. Nung sabihin ng Diyos sa kanya na dadali kita sa pinagpalang lupa. Hindi nagtanong si Arad, just believe. Hindi niya nga alam kung saan siya pupunta. Hindi niya nga alam kung paano gagawin eh. Nagtiwala lang siya sa Diyos. O tapos nung sabihin sa kanya na magmumula sa iyo ang bini, ng pinagpalang bini. Eh matanda na sila ni Sarah. Sabi niya, matanda na kami. Paano pa mangyayari? Eh kaso may pangako ng Diyos eh. Alam niyo ba na inabot pa ng 20 years? Yung ipinangako ng Diyos na isisilang si Isaac kay Sarah, magkakaroon after 20 years. Eh kung mahina pa yung Abraham, di nagsawa na yun. 20 years eh. Maghintay ka na. So habang naghihintay tayo, siguraduhin mo maniwala, mangyayari kahit after 30 years pa. Sigurado mangyayari. Ano man ang ating hingin sa Diyos? Siya ang gagawa eh. Siya ang magpapala sa atin. Sabi sa Acts 2:39. Siya Catholic, di ba may taga-basa ng Bible? Basa. Eh dito sa atin hindi, maghahanap talaga yung nagpipreach. Acts 2:39.
Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. So kahit ilan ang tawagin, kaya pag sa loob ng bahay, tunay kang Kristiyano, magiging Kristiyano rin yung mga anak ng Diyos doon. Kasi hindi mo mapipigilan hindi magturo o magpatotoo sa nanay mo, sa tatay mo, sa kamag-anak mo. Ako, naiikot ko lahat yan eh. Nakapagturo ako sa nanay ko, tatay ko, sa mga kapatid ko, kamag-anakan ko sa pinagbuhatan, sa taytay. Wala na naman. Pinagalitan pa ako. Sabi sa akin, yung itinuturo mo, gawin mo sa sarili mo. Ganun pa ginawa sa akin eh. Oh, pero meron isang sumampalataya, tatay ko, sumampalataya. Nakasama natin dito yan. Meron isa, sumampalataya, aso tumalikod naman. Wala rin. Kasi kailangan manatili ka sa pananampalataya. Sabi sa John 15:16. Eh. Kaya ang Diyos sigurado. Yung tinawag niya, inihalal niya, pinawalan sala niya, ginglorified niya. Sigurado ang Diyos eh. Yung hindi niya mga anak talaga, hindi mananatili yun. Ito sabi, ako hindi niyo hinirang. Kasi hindi mo pwedeng hirangin ang Diyos. Sino ka? Hihirangin mo ang Diyos. Siya humihirang. Tignan mo si Judas, kahit gano'n ang mangyayari, hinirang pa rin yun ng Diyos. Eh kaso si Judas yung magpapasyang pagkanulo si Kristo eh. Pero hinirang pa rin siya kasi may calling talaga siya. Ang pagtawag ng Diyos at kaloob ng Diyos hindi nagbabago, sabi ng Bible. Ako hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. Bakit nasabi ng Diyos na hinirang kayo? Bakit? Sa masimpula pala nga, kilala na niyo tayo. Hindi pa nililikha ang langit at lupa, kasama na tayo ng Diyos para maging katulad ng Kristo. Kaya hinirang. Alam na yung future eh. He is today, yesterday, and forever. Alam niya yung pasimula at katapusan ng buhay mo. Alam niya yun. Kaya nahirang yung mga tunay na anak ng Diyos. Alam na niya nga ng Diyos eh. Kaya hinirang na niya. At kayo magsiyaw ng pagsipambu at upang manatili ang inyong bunga. So mananatili ang bunga mo. Yung bunga ng Espiritu Santo mananatili. Yung Spirit of Faith mananatili. Kaya kapag nakita nyo na may tumalikod sa loob ng iglesia, hindi ka anak ng Diyos yun. Yun yung inilagay ni Satanas sa iglesia para manggulo. Pag nawala yan, sabi sa Jude 19 eh, ang humihiwalay, walang Espiritu Santo. Maano siya, malayaw. Ang malayaw, walang sinusunod na utos yun. Yung gusto niya gagawin niya, ang tawag doon, malayaw. Kumukuha ng sariling kalayahan, malayaw. Kaya makikita mo sa atin yung pagsunod sa authority of God. Hindi malalayaw ang iglesia ng Diyos. Under authority, they submit to authority of the church. Kaya makikita mo, submission to the authority of the church. Susundin natin ang lahat ng inuutos ng isinugo. Kaya nagsugo ang Diyos eh. Para yung iuutosan niya yun, may authority. Kasi ang Diyos ang nagbigay ng authority para mangaral. Ang Diyos ang nagbigay ng authority para magtayo ng iglesia. Ang Diyos ang nagbigay ng authority para magpagaling ng may sakit. Bumuhay ng bangay, lahat ng mga kaloob ng Diyos. Sa isinugo, kaya kailangan may pagsusugo. Hindi pwede, kaya may tipan eh. Si Abraham, isinugo yan. Si Isaac, isinugo. Si Jacob, isinugo. Si David, isinugo. Lahat ng mga propeta, isinugo. Lahat ng mga apostol, isinugo. Si Brother Manny, isinugo. Ako, isinugo ako. Kailangan merong, apostolos. O pag-send. Ibig sabihin na apostolos, isinugo. Kaya merong apostle of death eh. Si Jesus Christ is the apostle of death. Isinugo ng Ama. Yung mga apostles ni Jesus Christ, yun yung mga sina Pedro, sina Juan, sina Pablo. Yan ang apostles of Jesus Christ. Apostles of the church, tayong lahat. Isinugo tayong lahat. Kaya we are all apostles in every category nga lang. Tayo apostles of the church. Si Brother Manny, apostle of Christ. Si Jesus ay apostle of the Father. We are all apostles. Kaya lang in-categorize nga lang. At lahat ng isinugo, pinagpala ng Diyos yun. Kasama ang kanyang binhi. Yun ang plano talaga ng Diyos eh. Dumami siya. At nangyari naman, marami siya. Siya yung mga ama ng mga espiritu eh. Maraming naborn of the Spirit.
So, ang tahalan nila, natala na sa aklat ng buhay dun sa langit. Ang mga anak ng Diyos. Hinihintay na lang yung tamang eksaktong oras. Kasi may proseso eh. Hindi ka pwede tumalon dun sa future. Dadaan ka sa present moment. Ligtas na tayo, by hope. Pero dadaan ka pa rin sa buhay na yan. Kailangan buhay ka. Katulad ni Kristo. Kung sumantumes, natapos ni Kristo. Pero dumaan siya sa proseso. Ipinanganak siya. Naging bata siya, naging binatido siya. Pagdating ng age ng 30, kailangan na niya magministeryo. Sinugo na siya ng Ama. After 3 years of ministry, kailangan na siyang mamatay para tapusin ang misyon o proseso. Kung sumatumis, tapos na pero dadaan sa proseso. Ligtas na tayo, pero dadaan tayo sa proseso. Pagdaan sa proseso na mag-iingat ka, baka mabura pa pangalan mo sa aklat ng buhay. Kasi sabi ng 32 ng Exodus eh. Sabi ni Moses, Panginoon, kung hindi mo patatawarin ang mga anak mo, burahin mo na pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang sagot sa kanya ng Diyos, hindi ko buburahin ang pangalan mo. Ang buburahin ko yung hindi sumusunod sa akin. So yun ang danger. Baka mama, ikaw pala yung palalayasin ng Diyos sa harapan niya. May pinalayas na sabi, kami po yung Kristiyano, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng lumayas kayo, hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin, walang Holy Spirit, hindi tunay na anak yun. Kaya mag-iingat tayo, pinag-iingat. Huwag maging careless ang pamumuhay mo. Nasa iyo nakaligtasan, pag-ingatan mo na. Mag-ingat ka na sa iyong sarili, baka mawala pa pinagpagalan. Sabi ng Bible. Sabi sa John, John 2, second letters of John, verse 8. Sabi dito, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Sarili kalaban eh. Kasi pwede mong iwala kung careless ka. Pwede mong iwala eh. Sample ko nga, binigyan ka ng bola. Pwede mong iwala eh. Bato mo lang yun dun eh. Mo masagasaan ng kotse, wala na. Di pwede mawala. Kaya pinag-iingat. Mag-iingat kayo sa inyong sarili upang yung iwala ang bagay na aming pinagpagalan. Nagpagal ang apostol eh. For 3 years, kasama nila si Kristo. Lahat ng teachings ni Kristo, narinig nila. Ibinigay naman ng Holy Spirit para alalahanan sila. So nagpagal talaga sila. Lahat ng apostol nangaral sa buong mundo. To Samaria, to uttermost part of the earth. Yun, record nga lang ng history. Hindi na natin nakita sa Bible. Pero yung history nagsasabi kung paano sila namatay, saan sila nagpunta. May mga historian kasi nagsusulat ng mga libro. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag niyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan. Kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan, eternal life. Napakahalaga. Kaya dito sa Revelation 3:10-11 ang ganito. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan. Sa panahon ng pagsubok, ito na yung panahon ng pagsubok. Last days na to. Iingatan daw yung mga anak ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Na darating sa buong sanlibutan. So kasama mga unbelievers. Kasi bibigyan ng chance na maligtas din. Gusto ng Diyos maligtas ang lahat Kaya binibigyan niya ng chance. Susubukan niya ang mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan. Upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali panghawakan mong matibay. Ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Kasi Satan is come here to steal and to destroy. Mag-i-snatch din siya I-snatch niya yung paligtasan mo. So mag-iingat ka kasi roaring lion yan. Gustong ma-impyerno ka rin Alam na niya kasi impyerno na siya. Ay di magdadamay. Rumintado na siya ngayon Nagdadamay siya na mapupunta sa impyerno. So ingat tayo, baka madamay. Ingat ka, like a roaring lion to, mananakot ito, tatakutin ka.
Kaya ang sinabi ko sa inyo, lahat ng takot nakakabuti yan. Pero huwag kang overpowered ng fear. Word of God ang kailangan mo sundin. Evil thoughts yan eh. Pag nakita mo yung evil thoughts, itapon mo yan, labanan mo. Palitan mo ng Word of God. Sword of the Spirit ang ipagpapatay nila. So yun ang pakikipaglaban. Ang may pakinig ay makinig sa sinabi ng Espiritu sa Iglesia. So yun mga kapatid, yan ang message sa atin. Pinagpala at ang lahat ng mga anak mo. Kailangan na maging liwanag ka sa loob ng bahay. Maging pastor ka ng pamilya mo. Hindi ko mo pastor dito lang, hindi. Pastor ka ng pamilya mo. Responsable ka din. Anak mo yan, asawa mo yan eh. Kaya sabi ng 1 Corinthians 7, sa pamamagitan ng pananampalataya ng isang matuwid, mapapabanal niya ang kanyang asawa at mga anak. Mag-i-influence nga, magtatransfer. Kung paano yung spirito ng faith na sa lelang ni Timothy, pumunta sa nanay ni Timothy at na kay Timothy na. Yung transference of spirit na kay Brother Manny na ipasa sa atin. Yung spirito kay Moses na ipasa niya sa 70 elders. So meron transference of the spirit. Kaya sabi ng Diyos, huwag ka sumama doon sa taong magagalitin. Nasa Proverbs yan eh. Nababasa niya yan. Kasi pag sumama kasi sa taong magagalitin, paano kung magalit yan? At may nakaaway, dinadamay ka pa. Eh may papatay pa na dyan, dinapatay ka pa. Pag alam mo yung taong ito masama, umiwalay ka sa kanya. Huwag ka sasama sa masama. Makisama ka sa wise, sabi ng Bible. Go to the wise, and you shall be wise. Hindi ko lang matandaan kung anong number yun. Hindi ko na isulat dito. Basta yun, sa word of God, go to the wise, you shall be wise. Parang Proverbs 13:20 yata. Tingnan mo nga mga kajamba ko. Proverbs 13:20 ba yun? Sana tama eh. Wala, hindi ko na isulat eh. Parang mali ah. Tama, nakachamba ako. Proverbs 13:20. Lumakad ka na kasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit, ang kasama ng mga bangmang, mapapaliwara. So kung kasama ka ng bangmang, madidisgrasya ang buhay mo. Sumama ka sa mga anak ng ambarkadahin mo, yung mga anak ng Diyos. Hindi naman masamang bumarkada, pero pumili ka ng barkada. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Dito sa amin dito, pag nalaman ako, ang barkada ko, yung barkada ko, alam na lang kung ano kami. Kasi yung barkada mo, magpapakilala sa'yo kung sino ka eh. Eh kung kasama ka ng mga anak ng Diyos, bagamat hindi makita ito ng lahat ng tao, ang makakakita nito mga anak ng Diyos. Kaya go to the wise, you shall be wise. Go to the fools, you shall be fools. Amen.